Init today. Summer na, summer dito sa Vancouver. Summer na summer dito sa Vancouver. 22 degrees Celsius yung temperature today. Oh my God. Yan yung view natin today. Nasa downtown tayo ng Vancouver. Ayun yung English Bay. And dito sa side na to, yung Falls Creek. And oh, actually, kita dito yung bagong open na mall, yung Oak Ridge Mall. And pinagkakaguluhan yan ngayon dito sa Vancouver. Konti lang kasi yung malls dito. At makalat ngayon dito sa balcony. Ito actually yung gulong nung bike na binili ko nung nakaraan. $50 lang, pero ngayon na-stress ako sa kanya kasi bigla siyang sumingaw. Na-test ko na yun nung nakaraan. Okay naman siya. Habang inaalis ko yung mga kalawang niya, biglang sumingaw yung gulong. So, chinek ko yung tube sa loob. May mga punit-punit sila ngayon. Parang, oh my God, na-stress ako. Gusto ko na lang silang itapon. And hindi ko alam kung magagawan ko pa ba sila ng paraan. Parang, feeling ko ang bobo ko na binili ko sila. Kasi nung na-meet ko yung seller, parang nakita ko kagad na may mga kalawang yung bike. Pero, pinush ko pa rin. Anyways, tinuto ko tong mga burger patty na ginawa ko nung nakaraan. Kung makakapagluto ako mamaya, good. Kasi ilang araw na sila sa freezer, pero kapag hindi ako makapagluto, ibabalik ko na naman sila sa freezer. So, and nainis sa akin ngayon si Ran kasi may mga package ako na kailangan kunin, pero hindi ko ma-access yung locker. Parang mali yung code. So, I don't know. Hindi ko alam kung ano yung gagawin dun. Kahapon pa, nakatenga yung package namin dito. Tinry ko siya kunin, pero nag-error kasi siya kapag ina-enter ko yung code. Ngayon, itatry ni Ran. And ganito, mag-collect ng package dito. So, may mga locker. Iba-iba yung size. I think para to sa mga maliliit na package. Tapos ito, para to sa mga sobrang malalaking package. As in, malaking box talaga yung kasya dyan. I-enter mo lang yung code dito or scan mo yung QR. And so, mag-open siya. Pero ang weird talaga na kahapon nung ako yung nagtatry, hindi siya gumagana. May isang package pa kami na pipick upin, pero hindi siya nandun sa parcel ng condo. So, nandito siya sa parcel ng Granville. Doon namin kukunin. Oh my God, ang liwanag sobra. Oh my God. Pero yung package na yun kasi, in-order siya kagabi lang. And ngayong umaga, dumating kagad siya. Basta yung in-order mo from Amazon, tapos sa Amazon parcel mo or pipick upin. Sobrang bilis ng delivery. Parang overnight lang. Kahit sobrang late na ng gabi, orderin. The next morning, dadating agad yung package. And blow dry kasi yun. Para sa hair. 2 beses na kami naka-pick up ng package dito. And mabilis lang naman siya. And tingnan nyo, ganito kalalaki yung mga lockers. See? Ay, hindi pala dito. Dito pala sa side na to. Dito sa Amazon. Iba-iba rin yung size nila. Nice, nandito lang siya sa Granville. Ano kaya to? What the heck? Ano kaya to? Okay, let's go. So may enter ka lang rin na code sa phone. Tapos pusang mag-open yung locker. Isasara ko na to. Okay, let's go. First time namin pupunta ng Oak Ridge Mall. Kakabukas lang niya few weeks ago. And hindi naman siya ganun kalayo dito. Parang ilang stations lang ng SkyTrain from here. Medyo maraming tao today, pero hindi ko ini-expect na marami pa ring tao dun sa Oak Ridge Mall. Feeling ko naubos na yung hype niya ngayon. Palabas pa lang ng trend, ang dami na kagad tao. So feeling ko papunta rin dito lahat ng mga tao. Hindi malalaki yung mga malls dito sa Canada. I think Metro Town na yung pinakamalaking mall dito so far. Hindi ko pa kasi napapasok tong Oak Ridge, pero we'll see. Pero yun nga, hindi sila kasing lalaki ng mga mall natin sa Pilipinas. Hindi ko alam kung para saan tong malaking parang kahoy na pinto. Pero hindi dyan yung pasokan, dito sa gilid yung pasokan. Oh, nice. Marami pa rin tao, pero tolerable naman. Hindi naman sobrang siksikan. Tingnan nyo yan, ang taas ng kisame. Very nice. Ang ganda nitong parang stairs na pwede rin tambayan. May mga nakaupo. Very nice. Hindi ko sure kung ano pa yung mga pwedeng puntahan dito or pwedeng tingnan dito.
Hindi talaga ako nag-research. Try natin tong spiral na hagdanan dito na mukhang gusto ng mga tao one way lang. Very nice. Tingnan niyo yung kisame. So para siyang pag nilakad niyo yung spiral na yan, pagdating dito may mga upuan. And hanggang dun sa baba. So para siyang amphitheater or para siyang theater dito sa pinakagitna niya. And merong live performance. Very nice, very nice. Labas tayo dito sa hindi ko alam kung ang tawag dito. I think second floor to kasi galing kami sa baba eh. So I think second floor to. And kita yung building na yan dun sa bintana ng condo namin. And marami pa rin tao. Maganda. Mukhang mainit ngayon pero ang temperature ay 19 degrees Celsius. So kahit na maliwanag, kahit na maaraw, hindi mainit yung pakiramdam. Kapag tinitingnan ko tong tower na to sa bintana nung condo namin sa downtown, parang sobrang kadikit niya lang. Itong tower na to, parang dapat magkadikit silang dalawa. Pero in person, like ngayon, makikita mo na sobrang magkalayo sila. And meron ding truck dito na ang lambot niya sa paa. Ang sarap niya lakaran, ang sarap niya takbuhan for sure. Pero medyo naamoy ko pa siya. Naamoy ko yung, hindi ko alam, rubber ba yun? Pero, very, very nice. Nakapalibot dito sa buong park na to. So, I think dito tatakbo yung mga nakatira dito sa Oak Ridge na condominium. Very nice. Mukha silang mushroom pero hindi ko sure kung mushroom ba yung intention ng artist para sa mga malalaking mushroom na to. Pero tingnan nyo, ang ganda. Feeling ko iniilawan yan kapag gabi. Hindi tayo, I think aabutin ng gabi dito. So I think we wouldn't know. Hindi ko actually sure kung gusto ko ba yung mga balcony nila dito. I don't know. Well, hindi pa rin naman kasi sila tapos. So, I think magiging maganda pa yan kapag halimbawa na nabuo na talaga siya. And malapit na tayo sa pinakadulo nitong track. So, yung nasa left side, hindi pa siya tapos. Pero I don't think part pa to ng mall. I think part na to ng condo ng Oak Ridge. Ito yung food court nila and oh my God, may pila para makapasok. So, dun yung umpisa. Tapos hanggang dito siya. So, and hindi ko sure kung gusto ko ba yung pagkakaayos ng mga walkway dito. So, ito makitid siya na daan. And so, nagkukumpulan yung mga tao dito, nagkaka-traffic. Tingnan niyo yung pila, papunta pa lang sa food court. Napakahaba hanggang dito. No. Oh my God. Dito kami nakaupo kanina. So nasa kabilang side na kami. Hindi siya mukhang malaki sa video pero dito in person malaki siya. Malawak siya. Hinahanap namin yung CR. Oh my God, nahihila ko. And hindi namin makita kung nasan yung CR. Or kung may CR ba dito. And ito yung tinitingnan ng mga tao dito. So ganito yung itsura daw niya kapag nabuo na siya. Very nice. Ayan yung kabuuan ng buong compound nitong luxurious establishment na to. Para siyang merong rice terraces sa gitna. Nice. And ito yung nilakaran natin kanina. Itong mga kulay brown na truck. Oh yeah, I think nandun tayo sa part na yun. So paikot nga yung truck. Very nice. Hindi nauubos yung pila papasok dun sa food court nila. And, ayan, medyo humahaba pa siya. So, no chance. Ayoko pumila para sa food court, no. And ito yung parang, yung sabi ko kanina, hindi magandang part dito na napakakiti ng daan niya na laging napupuno ng mga tao, tapos may mga tao pa natatayo sa gitna magkukwentuhan. Ayan. Nakikita ko na yung washroom. Oh my God. So dito yata siya sa
sa side nito. Sa gilid ng Chanel. And napakabago rin itong CR nila. Tingnan nyo, marmol. Marmol from side to side. And simple lang yung lababo nila, pero malinis pa. So, fresh na fresh pa siya. Let's go. Hindi pa ganun karami yung mga bukas na shops dito, pero meron silang, merong Tiffany and Company. Maraming brands dito na hindi ko na alam. Alexander Wang. Meron din ditong Longchamp. Very nice, very nice. Ano pa meron? Canada Goose, oh my God. Napakamamahalin ng Canada Goose. Merong Valentino, Maison, Margiela, Tom Brown. Meron ditong Tom Brown. Meron din ditong Christian Louboutin. Nice, nice. Oh, tingnan nyo to. Fresh flowers na ginawang sapatos. Very nice. Very, very nice. Tingnan nyo tong pila dito sa Louis Vuitton. Ang haba. Oh my God. Tingnan nyo to, Leve. Sa kabila Moncler. Prada. Mga brands na I'm pretty sure wala ako. Dolce. Versace nasa dulo. I don't know if ito yung mall na para sa akin. And narating na natin yung mga local brands. Aritzia, na ginto rin yung mga presyuhan. Lululemon. Harry Rosen. Okay, wala tayong mga afford dito. Okay, akala ko nung una sports check, naisip ko, finally, something I can afford. Pero sporting life pala. Wala akong idea sa price range and target market nitong sporting life. Pero dahil kahilera siya ng Aritzia at saka Lululemon, I'm pretty sure mamahalin tong mga paninda nila dito. Yup, sabi ko na Arc'teryx, magkano to? $100. So, hindi naman sobrang mahal, pero above pa rin siya ng mga average na price dito sa Canada. Parang ang tagal ko nang hindi nakakita ng brand na to. $69. Oh my God. And yung isang t-shirt nila dito, well, hindi siya sale. $40. Oh my God. Pero ang ganda ng mga shorts. Ang ganda nito. Oh my God. What the heck? Gusto ko actually ng bagong lalagyan ng kape. Kano to? 20 ounce. Nawala kasi yung thermos ko nung last time na pumunta kami sa Victoria. Pero medyo mas maliit to compare doon. Ang ganda nitong Ray-Ban na to, pero ang presyo niya ay $302. Medyo mahal. Medyo mamahalin. Ito ay, ito medyo mas mura. $266 lang siya. So hindi siya kasing mahal nung isang $300. And oh my God, ang ganda niya. Ang sarap niya sa mata, kulay blue. Oh my God. Feeling namin, lahat ng kainan at saka coffee shop, nasa loob lang sila nung food market or food court nila na napakaba ng pila. Kasi ikot kami ng ikot dito, walang Starbucks, walang Tim Hortons. So walang mga coffee shop. And ayaw namin pumila para makapasok dun sa food court. Marami pang mga shops na hindi pa open. Like, ito, marami pang mga ganyan, mga barricade pa. And marami pang parts nitong mall yung off-limits pa sa public. Pero overall, maganda siya, malaki siya. Hindi siya, I don't think, kasing laki ng Metro Town dun sa Burnaby. Pero magandang addition siya na mall dito sa buong Metro Vancouver. Kasi sobrang konti lang talaga ng malls dito na hindi rin ganun kalalaki. Hindi ko kayang i-push yung burger, yung homemade burger buns today kasi ang dumi ng kuko ko. Hindi ko alam. Parang siguro ilang beses ko nang kinuskus at saka binabad yung daliri ko. Pero hindi talaga maalis yung mga dumi galing dun sa kalawang ng bike. So, I think bibilin na lang ako ng burger buns. Mura lang. Sobrang mura ng burger buns. Actually, mas mura siya kapag binili kasi ginawa, homemade from scratch. I think. Hindi ko sure kung bibili ba ako ng isang buong tray ng itlog. Feeling ko, hindi ko sila kakayanin bit-bitin. So, okay, wala silang, okay, meron silang tong, and I think ito na lang yung
89 cents lang siya. So, murang-mura siya. Feeling ko mag-struggle akong kunin siya. Well, actually, hindi naman pala. Okay. Okay. Ayokong malaglag sila. Oh my God. Okay. Perfect. Let's go. And kailangan ko to. Mura lang siya. $2.99 lang. And ako gusto ko kasi ng sweet potato. Ewan ko kay Ran. Kailangan ko rin to. Mura lang rin siya. Wala sila ng strawberry brand na. Akala ko wala sila ng strawberry brand na gusto ko. Pero nandun siya. Nasa pinakailalim. I think ito na rin yung pinaka-last. Let's get it. Kuha tayo nitong isang free run daw to na itlog. And ito lagi yung binibili namin. Feeling ko kulang tong kamote na to for 2, pero I don't know kung kakain ba siya ng maraming kamote. Minsan kasi ayaw niya ng kamote. Pero itong ganito kalaki, good for one person lang to. For me, kung ako yung kakain. Oh my God, parang feeling ko mahirapan akong hibain to. Oh! Okay, I think okay naman siya. Kailangan ko lang magawa silang parang french fries. Ha! Hindi ko sila napagpantay-pantay. Yung iba may ikse, pero wala namang apekto yun sa lasa, I think. And ubusin na natin tong mushroom dahil 5 piraso na lang rin naman na sila. And lalakihan ko na yung hiwa dahil umiimpis tong mga to kapag halimbawa naluluto na. And masarap ang caramelized onion sa burger. Hindi ko alam kung ako lang ba yung may gusto ng caramelized na onion, pero napaka juicy niya kapag halimbawa pinatong dun sa patty. Lagyan lang natin ng konting asin tong sweet potato. And konting mantika. I think konti lang yan. Kaliwang kamay yung mix ko dahil nakakadiri yung kanang kamay ko. I think kakasya naman sila dito. Kakasya sila nang walang problema. Okay, paghiwa-hiwalayin lang natin. Hindi ko naman kailangan damihan yung mantika para sa beef burger. Finally, maluluto na rin siya. After 1 linggo sa freezer. Sana badakot ko sila ng 1 buo. Oh, actually. Yeah, let's go. Oh. Naluluto na sila and medyo mausok. Oh my God. Oras na para ilagay itong mga kamote sa oven. And 20 minutes to dito, 400 degrees Fahrenheit. Hindi ko na lang ipagpapatong-patong yung mga burger. I think hayaan ko na lang sila na open. And medyo, oh my God, gumugulong siya. Pero, ito na yung itsura niya. Masarap, diba? Okay. Umpisa na natin tong mga mushrooms. And isabay na rin natin yung caramelized na mushroom. Caramelized na onion. Okay na siya. Oh my God, tingnan natin kung tama ba yung pagkakaluto ko. Nice. Very, very nice. Hindi sila masyadong nasunog this time. Tingnan nyo. Lagi ako nakakasunog ng mga sweet potato na fries. Sweet potato fries. This is great. Ito na yung final product. Sweet potato rice. Open burger with mushroom, caramelized onion, and tomatoes. Ito yung akin. Very nice.
Tikman natin. Kaya I'm pretty sure na kulang sa asin to. Hindi ko siya masyado na asinan, pero tikman natin. Actually okay siya. Very, very, very good. Oras na para tikman yung open na burger! Tignan niyo yan. Ang galing. Sobrang mamantiga siya kahit na kinuntean ko lang yung lagay ng olive oil dun sa pagprito kanina. Pero ang fresh yung tomato. So good. Ito na yung current na sitwasyon ngayon dito sa bike. Pinagtagpi-tagpi ko na siya pero nakabili na ako ng gulong at saka bagong tube. So, ikakabit ko na lang ulit sila. Pero bago ko sila ikabit, gusto ko munang alisin yung mga natitira pang kalawang dito. Ayan, ang dami pa niyang kalawang. At saka dito. Pero hindi talaga kasi ako marunong gumawa ng bike or mag-maintain ng bike. So, kinuunti-unti ko lang. And napakaganda ng weather today. Maaraw. Mag-alas 6 na actually, pero ayan, medyo mataas pa rin yung araw. Nandiyan pa rin siya. Pero nag-sunblock naman ako. So, I think okay lang na mababad ako sa araw ngayon. Susubukan ko yung strategy na sinasabi nila kasi binabad ko na to yung ibang parts nito sa WD-40 and medyo naubos ko na siya pero hindi pa rin talaga naaalis yung lumot, yung kalawang. So, ito yung gagamitin ko. Aluminum foil, yung pinang-iihaw or pinang-luluto, tsaka water. So, sana matanggal ko siya. Na ito lang yung gamit. Kasi hindi tumatalab yung WD-40. Or siguro hindi lang ako marunong gumamit ng WD-40. Kuskusin natin. Oh my God, natatanggal nga siya. Oh my God, let's go. Oh my God. Hindi ako nag-gloves and ang daming nagkandagas-gas-gas yung kamay ko pero pili ko hindi naman ako magkakatet. Dahil hindi naman sobrang kalawangin. So, naalis ko na yung mga kalawang pero may mga natira pang itim-itim. Parang petlat sila noong kalawang na hindi ko na maalis pero makintab na siya. Masaya na ako dito. Yung isa naman, yung isa mas madali siya I think kasi mas konti yung kalawang niya and yun yung una kong nalinisan. Ang kaso lang, nakaikabit ko na yung gulong at saka yung tube nun dahil yun yung una kong inayos. Pero ngayon, na-realize ko na hindi pala ako masyadong happy dun sa pagkakaalis ko ng kalawang sa kanya. So ngayon, uulitin ko siya. Pero, ayun nga, masaya ako na. Nagkaka-progress na to ng konti kahit papano. Ang sakit ng likod ko dun sa... Masikip kasi dito sa pinupwestuhan ko. And so, hindi ako makapag-inat-inat pero konti na lang to. Parang halos kalahati na nung task ko today tapos na. So itong mga kalawang na lang dito kasi ayan kalawangin pa siya. Pero hindi ko na masyadong gagalingan. Kakalmahan ko na lang yan. Kailangan ko ng hanginan tong bagong tube. I think okay na to. Or bawasan natin ng konti yung hangin. Para maikabit ko na ulit tong gulong dahil feeling ko masisira tong cassette yata yung tawag nila dito dahil yung buong frame ngayon walang naka-install na gulong yung bigat ng buong frame siya yung sumasalo. So okay guys, naubos na yung buong maghapon ko dito, mag-alas 9 na. Paganda nung and naikabit ko na rin yung gulong ng bike. So hindi siya mukhang bagong-bago pero malaki na yung naging improvement niya from the day na kinuha ko siya. Pero hindi ko pa naalis totally 100% yung kalawang nitong gulong niya sa harap. Kinabit ko na kasi feeling ko masisira to kapag siya yung sumasalo ng bigat ng buong frame. So, konting kuskus na lang to. Let's go! Okay, ayoko na. Pero konti na lang talaga yung kailangan tapusin. Yung kabilang side na lang ng gulong. Ang ganda niya tingnan ngayon. Bagay na bagay siya sa itsura ng sunset. Oh my God, guys. Ewan ko sa inyo, pero ako simpleng tao lang ako. Pag nakakita ako ng ganyan, magandang sunset, gumagana yung pakiramdam ko. Lalo na kapag halimbawa nasa beach. Tingnan nyo yan, napakaganda, napaka-peaceful. And ito yung kabilang side. Yan yung Falls Creek area. Napakaganda. Oh my God. Nalalanta na yung bulaklak ng azalea. And tinupi ko pala muna yung mga lamesa dito dahil kailangan ko ng space para
para sikasuhin tong bike. And gusto ko na mag-dinner, bumili sila ng Jollibee. Pero palabok yung binili namin tonight. Hindi ako masyadong mahilig sa palabok, mas gusto ko yung spaghetti. Pero let's go! Padaan ako. Shit, hindi ko alam kung ako lang ba yung weird na ganito, pero ito na yung palabok natin. Meron siyang itlog. So, wala silang kalamansi. Walang kalamansi dito sa Canada. And yung tanim ko na kalamansi, fake yata siya na kalamansi. Kalamun din yung tawag nila dito. Yun yung label niya nung binili ko siya. And wala siyang tinik. So, alam ko na may tinik yung kalamansi kasi bago kami umalis ng Pilipinas, nung nakatira kami sa Aqua, meron akong tanim na kalamansi. And marami sila mamunga. And may tinik sila. So, kumuha rin ako nitong peach mango pie. And oh my God. So, naghuhugas ako ng daliri ko kanina. As in, sinasabon ko talaga siya ng mabuti, pero sobrang hindi ko na maalis yung, I think yung mga metal or yung kalawang na kumapit sa daliri ko. Pero okay lang naman. Tikman na natin tong, oh my God, nakalimutan ko tawag dito, palabok nila. So, kahit sa Pilipinas, hindi ako masyadong fan ng palabok, pero tikman natin kung level ba siya ng palabok nila sa Pilipinas. I think level naman. Yeah, feeling ko level naman siya. Sarap. And magaan yung pakiramdam ko today. Pero parang feeling ko may na-achieve ako today kahit hindi ko pa natapos totally yung bike. And ilang araw ko na rin siyang parang iniisip na parang feeling ko ang bobo ko kasi binili ko siya. Na puro siya kalawang and mali yung pagkaka-install nung tube niya. Kaya na-flat siya. Pero mabuti na lang hindi siya na-flat nung tinetest ko siya sa kalsada, sa Granville. Oh my God. Hindi ko ma-imagine kung doon siya na-flat. So nice. Excited na ako i-test yung bike bukas. Madilim. And so far, nakaka $150 na ako na gastos all in all dun sa bike na yon. Plus yung, hindi natin hindi rin natin mapapresyohan yung effort at saka yung stress ko. Ako yung nagpalit ng gulong. Ako yung nagpabalik-balik sa Canadian Tire. Kasi yung unang binili ko lang is yung gulong para dun sa harap niya. Kasi yun lang yung suminaw. Pero it turned out na pati yung gulong at saka yung tube dun sa likod, may punit na rin yung tube. And nagka-crack na rin yung gulong dun sa likod. I think yun yung reason kung bakit may punit yung tube. Ewan ko. Pero ayun, $150 so far. And binili ko tong bike na to kasi sa lahat ng mga bike na less than $50, siya yung pinaka-okay. Siya yung pinaka-maganda yung itsura dun sa picture sa marketplace. And, ayun, hindi ko lang, parang lutang ako nung binili ko siya na hindi ko napansin na marami siyang kalawang na, ayun nga, may crack-crack yung gulong niya. And, ewan ko. Pero, ayun, I don't know kung gagamitin ko ba siya ng matagal. Hindi ko rin sure kung makakapag-DoorDash ba ako ng matagal or kung kikita ba ako ng stable na income sa DoorDash kasi I think nakakatatlong delivery pa lang ako sa DoorDash. And every time na mag-open ako ng app, walang pumapasok sa akin na order dahil siguro nga na-detect niya na naglalakad lang ako. Nung unang online ko, yung pinakauna talaga, 2 yung pumasok agad sabay. Actually, hindi naman pala. Pagka-accept ko nung isa, dumating ako dun sa store para kunin yung package. Biglang may pumasok pa na isa. Tapos, ayun nga, nalate ako pareho dun sa order na yun. And after nun, hindi na ako pinasukan ng order. So, feeling ko yun yung malaking factor kung bakit hindi ako pinapasukan ng order. Pero ngayon na may bike ako, actually, yun yung iniisip ko, pag may bike ako and na-detect niya na mabilis ako mag-deliver na, doon ako papasukan ng order. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakakapag-deliver kahit nabili ko na yung bike dahil ang dami niyang issue. Pero, ayun lang. So far, I don't know. Hindi na lang ako masyadong mag-expect. Kung halimbawang hindi ko talaga maayos yung bike, okay lang. $150. Naayos ko na yung bike. Yun yung una kong mindset. Kung hindi ko talaga maayos yung bike, okay lang, $50 lang naman yung initial na nagastos. Ngayon, kung hindi man talaga ako kumita ng pera dun sa DoorDash, okay lang, $150 lang naman yung ginastos ko. Pero actually, malaki yung $150 kasi kung tutusin, yung $100, i-convert sa peso, mga 4,000 din siya, 4,000. Pero yun nga, hindi ko na rin dapat talaga kino-convert sa peso kasi hindi naman peso yung ginastos ko. Yun, sobrang thank you sa panonood. If may mga questions kayo na or curious kayo sa ibang bagay,
mga buhay-buhay dito sa Vancouver. Comment down below. Try ko sagutin. Salamat sa panonood.